Hello, good morning guys. Ang recipe naman natin niluluto ngayon para sa ating family ay humba. Okay, bumili tayo ng paa ng baboy para gawing humba. Ito at igagayak natin guys. Let's go. Okay guys, ito nga pala bumili tayo ng 1 kilong paa ng baboy para sa gagamitin natin karne sa ating recipe na humba. Bali guys, hugasan muna natin yan. Hugasan. Bali pinalinis ko na ito doon sa nagbebenta ng baboy sa bilihan namin. Gagawin na lang natin dyan ay pakukuluan. Hugasan ko lang guys, hugasan. Ano nga pala, tatanggalin na rin natin yung kuko para hindi masyadong masagwa tingnan. At saka para mas maganda siyang tingnan kapag isinerve natin. Yan. O, di ba? Para hindi masyadong halatang paa ng baboy. Okay. Ayan guys, nahugasan na natin. Ngayon naman ay lalagyan natin siya na pakukuluan natin siya hanggang sa lumambot. Lagyan na natin siya ng konting paminta para may lasa. Magkaroon na siya ng base na lasa agad. Kalaurel. Yan. Konting asin. Yan. Para pag pinakulo natin guys, ay magkaroon na siya ng foundation na lasa. Mayroon na siyang lasa kaagad. Yan. Pa natin itong mga ginamit na. Ito naman guys pala gagawing beef flakes. Yan ang isa sa mga pinagkakakitaan ng aking wife. Beef flakes. Okay. Ayan guys. At dagdagan na natin ng konting tubig para sa ating pagpapakulo. Yung tansyahin lang natin na maigahan siya bago lumambot. Ayan. Siguro naman bago lumambot guys. Bago maiga yan, malambot na. Okay. Let's go. Ayan. Pakuluan natin mga 30 minutes o 1 hour. Pwede na siguro yun guys. Ayan, tingnan natin kung okay na. Wow. Ayan. Ayan guys, mukhang malambot na. Okay guys. Super juicy. Napakalambot na texture niya ngayon guys. Okay na yan. Okay na. Guys, inahan natin siya sa pagkakalaga para matuyuan at maya maya ay ipiprito natin siya ng dahan-dahan. Yung parang maging ano lang siya. Medyo kumunat lang yung texture ng balat niya para hindi siya magka-durog-durog. Ayan guys, mainit pa yan. Ayan o. Palamigin lang natin ng bahagya. Guys, this time, ipiprito muna natin. Malamig na yan. Oh, malamig na. Iprito muna natin siya ng bahagya para mas lalong medyo mas maganda yung texture niya. Ito nga pala guys sa mga ating gagamiting mga ingredients. Ayan. Okay guys, let's go. Iprito muna natin. Ayan. Hindi naman siya yung prito na kailangan na sobrang prito guys. Para wag lang siyang madurog. Okay. Prito natin siya hanggang maging medyo golden brown yung kulay niya. Okay, ayos. Okay na yan guys. Ngayon naman guys, lalagyan natin siya ng vinegar. Ayan guys. Lalagyan natin siya ng vinegar. Yan. At kaya natin mag-evaporate hanggang sa maigahan. Para sa yan ang makakatulong guys para makabawas ng amoy ng paa ng baboy. Yan. Kaya natin siya mag-evaporate hanggang sa matuyo.
Okay guys, nag-evaporate na yung ating vinegar na nilagay. Ngayon naman guys ay set aside muna natin siya para sa ating paggigisa. Igigisa natin siya guys. Tatapusin lang muna natin na maprito siya ng gusto. Yan. Okay. Lagay natin ang ating sibuyas. Pati na rin yung bawang. Pinagsabay ko na guys. Para sabay na rin siyang maging golden brown. Yan. Magkulay guys. Yung sibuyas kasi na ginamit natin, yung murang sibuyas, may kasama na rin siyang leeks. May dahon na siyang kasama. Tapos sa ganun ay masarap yung kanyang aroma. Alright. Okay. Ilagay natin yung ating pinirito paa ng baboy. Ang ating yan. Yan guys. Magalaw ang ating kala. Yan. Tapos yan. Ilagay natin ang soy sauce. Halo-halo. Yung. Ngayon guys, lagay natin ang ating Sprite. Yan. Yan ang kapa isisilbing ano niya. Yan. Yan natin siyang mag-evaporate hanggang sa munti ulit yung kanyang kanyang tubig hanggang sa maging sauce na lang ang matitira. Lalagyan natin ang laurel at yung pamintang buo guys. Yan. Yung iba nga pala guys, ang ginagamit dito, pineapple chunks. Naglalagay din sila, di kaya naglalagay sila ng wala pineapple chunks, yung binalatan na lang na pinya, tapos yung slice, tapos yung ganyan. Pag minsan ganun yung ginagamit ko guys. Parang tinry ko lang yung Sprite ang gamitin. Okay. Ayan. After 30 minutes guys, medyo na nag-evaporate na yung niya. Sauce na lang yung iiwan natin. At this time guys, lagay natin ang ating sugar. Ayan. Pati na rin ang ating bulaklak ng saging o yung ating banana blossom. Ayan. Lagay natin. Okay. Pakuluan natin siya ulit ng 2 minuto pa. 2 minuto guys, okay na yan. Ayun guys. This time nakikita niyo yung kanyang sauce na nag-concentrate na siya mismo doon sa kanyang sa laman ng baboy. Yan. This time guys, pwede na natin siyang i-serve. Pwede na natin siyang i-serve at pwede nang kainan na guys. Okay. Okay. Bago natin i-serve, lagyan natin siya ng konting pampadagdag aroma guys. Kasi yung binili nating sibuyas kanina may mga dahon na kasama. Okay guys, let's go, kainan na.